Sa mundo ng Hunter x Hunter, maraming malalakas na karakter at grupo na talaga namang bumihag sa atensyon ng mga manonood. Pero may dalawang pangalan na grupo na laging nababanggit pagdating sa pinakamalalakas, pinakamapanganib, at pinakakaabang-abang na mga karakter, ang Zoldyck Family at ang Phantom Troop. Isang pamilya ng mga elite assassins na may presensya na parang multo sa dilim, kontra sa isang grupo ng mga kilalang kriminal na kahit ang mga hunter ay nanginginig kapag narinig ang pangalan nila. Ngayon ang tanong, kung maglalaban ang dalawang makapangyarihang puwersa na ito, sino ang tatanghaling panalo? Sino ang may edge pagdating sa raw power, diskarte, teamwork, at killing instinct? Sa video na ito, hahatiin natin ang bawat aspeto ng laban, bawat miyembro, at bawat posibilidad. Tanging analisis lang batay sa kung ano ang ipinakita sa anime at manga. Pero bago tayo magsimula ay baka naman maaaring mahingi ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-hit niyang subscribe button at pag-like sa ating video para mas lalo pang kumalat ang video natin na to. Kaya naman kung tapos mo nang ang mapindot yung subscribe at like button ay tara na at simulan na natin. Unahin natin ang Zoldyck Family. Ang Zoldyck ay isang pamilya ng mga elite na assassins. Halos lahat ng miyembro ng pamilya ay trained na pumatay mula pagkabata. Ang kanilang tahanan sa Kukuro Mountain ay napapaligiran ng matataas na pader, deadly gates, at mga hayop na trained din sa pagpatay. Kung hindi ka authorized, kahit makapasok ka sa bakuran nila, ay hindi ka na makakalabas ng buhay. Ang ulo ng pamilya ay si Silva Zoldyck. Malaki ang katawan, may malawak na aura, at isang beses na niyang napatumba ang leader ng isang criminal organization, si Chrollo mismo. Kasama niya ang kanyang ama na si Zeno, isang matandang expert sa strategic combat gamit ang Nen. Sila ang dalawang pinaka-experienced sa Zoldyck family pagdating sa actual combat. Nandyan din si Illumi, ang panganay na anak. Manipulator siya ng Nen na kayang kontrolin ang mga tao gamit ang mga karayo. Isa siyang master ng psychological warfare, tahimik, walang emosyon, at walang awa. Hindi rin papahuli si Killua. Bata pa lang, binansagan na siyang isa sa pinaka-promising na Nen users. Bukod sa assassin training, meron siyang Godspeed, isang ability na pinagsamang speed at reflexes na kayang pumatay ng kalaban bago pa man sila makagalaw. At syempre, may kaluto rin ang pinakabata na may papel abilities at miyembro rin ng Phantom Troop mismo. Bata man, huwag maliitin dahil sa kanyang spying skills at aura control, may ambag siya sa kahit anong laban. Ngayon naman, punta tayo sa Phantom Troop o mas kilala sa tawag na Phantom Gang. Isang grupo ng mga klasa criminals na notorious sa buong mundo. Sila ang may sala sa pagpatay sa buong Kurta clan. Kilala sila hindi lang sa lakas, kundi sa kanilang diskarte, solid teamwork, at loyalty sa isa't isa, kahit pa mga kriminal sila. Pinamumunuan sila ni Chrollo Lucifer, isang charismatic at genius leader na may kakayahang magnakaw ng Nen abilities gamit ang kanyang libro, ang Skill Hunter. Hindi lang siya malakas, matalino rin at manipulative. May mga powerhouse din sa grupo tulad ni Fitan, ang torturer ng grupo. Kapag nasaktan siya, lalabas ang Pain Packer, isang ability na susukatin ang dinanas niyang sakit at ibabalik ito sa kalaban bilang isang giant explosion. Finks naman, isang halimaw sa lakas. Mas maraming ikot ng kanyang braso bago manuntok, mas malakas ang damage. Nariyan din si Uvogin, isang enhancement type na literal kayang harapin ang buong firing squad ng walang dalos. Machi ang thread user, kayang pagdugtungin ang naputol na katawan o patayin ang kalaban gamit ang speed at trap. May Franklin na may finger machine guns, Shizuku na vacuum user, Shanart na controller, Cortopi na conjurer ng duplicates, at marami pang iba. Pag-usapan natin ngayon ang iba't ibang aspeto kung paano posibleng maganap ang labanan. Unahin natin ang physical strength. Lamang dito ang Zoldyck family. Hindi lang sila natural na malakas, trained sila mula pagkabata. Lahat ng katawan nila ay na-develop para pumatay, tumagal sa torture, at lumaban sa matitinding kalaban. Si Silva at Zeno pa lang, kayang sumabay sa mga top-tier fighters. Ngunit hindi rin papatalo ang troop. Si Finks at Uvogin ay mga physical monsters, kayang makipag-wrestling sa mga tank. Si Fitan ay maliit pero sobrang bilis at brutal. May Shizuku na kahit clumsy ay biglang deadly sa tamang timing. Sa Nen versatility, pantay sila. May manipulators, enhancers, conjurers sa magkabilang panig. Pero ang Zoldicks ay mas kilala sa precision. Hindi nila basta ginagamit ang Nen, planado, calculated, at fatal kung tumama. Pagdating sa strategy, lamang si Chrollo. As a leader, kaya niyang mag-deploy ng iba't ibang tactics. Gagamitin niya ang stolen abilities at resources ng grupo para makahanap ng weak point sa kalaban. Pero huwag maliitin si Zeno, isang strategist din. Sa laban nila kontra kay Chrollo, kita ang kalmadong pag-analyze niya sa field at paggamit ng aura techniques para makontrol ang battlefield.
Pagdating sa team coordination, mas exposed ang Phantom Troop. Sila ang laging sama-sama sa mission, may established dynamic. Pero ang Zoldycks, kahit hindi laging nagtutulungan, may family-level synergy, tahimik, mabilis, deadly. Isipin natin ang iba't ibang posibleng senaryo ng labanan. Unang senaryo nga ay ang biglaang banggaan. Walang plano, walang preparation. Sa ganitong setup, mas lamang ang Zoldyck family. Dahil sila ay assassins, trained to react instantly. Pag may nakita silang threat, one move lang ang kailangan nila para i-neutralize. Hindi sila nagdadalawang isip. Pangalawang senaryo, may preparation. May oras ang troop para magplano. Dito maaaring pumabor sa troop. Gamit ang tactics ni Crollo, support skills ni Shanark at Cortopi, plus panggulo ni Fitan, Machi, at Franklin, posibleng makasurprise kill sila. Pero, kailangan ng precise timing. Pangatlong senaryo ay 5-5 or 7-7 tournament style. Depende sa matchup. Silva laban kay Crollo, malapit. Pero kung walang gamit si Crollo, mas lamang si Silva. Killua laban kay Fitan, speed yes brutality. Kung hindi agad napigilan si Killua, mauunahan niya si Fitan. Illumi laban kay Shanark, manipulation battle. Malamang si Illumi ang panalo. Zeno laban kay Finks, Zeno wins sa experience. Sa kabuuan, kung raw power, training, at execution ang pag-uusapan, lamang ang Zoldyck family. Lahat sila sanay sa pagpatay, walang emosyon. Hindi nila kailangan ng drama, ng plans, o ng speeches, execute lang. Pero kung long-term battle, with strategy, traps, and mind games, hindi rin dapat ay underestimate ang Phantom Troop. Sa tamang setup, kaya nilang patumbahin kahit sinong miyembro ng Zoldyck family. Kaya kung maglalaban sila, ang resulta ay magdedepende sa mga senaryo. Kung bigla ang laban ang mangyari ay Zoldyck ang tingin kong panalo. Kung planado naman ay may chance na ang Phantom Troop ang manalo. Kung one-on-one naman ay depende yan sa matchup. So, anong masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo na mas lamang ang Zoldyck family? O feeling nyo may itinatagong alas ang Phantom Troop na pwedeng magpabago sa laban? Mag-comment lang sa baba, at kung gusto nyo pa ng mas malalalim na analysis at versus videos gaya nito, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga anime breakdowns. Hanggang dito na lang muna mga ka-hunter. Salamat sa panonood at mag-ingat kayo palagi.